Maynila. Ito ang Maynila, mga kaibigan. Panalo dito si Mayor Isko. Congrats, Mayor. Alam mo, mga kaibigan, sa Maynila ngayon, napakaburaot, napakadugyot, napakadaming obstruction. Hindi namintin ni Mayor Lacuna ang nangyari noon sa panahon ni Mayor Isko. Yung mga ginawa ni Mayor Isko noon ay parang unti-unti bumabalik sa dati. Nadaan ako dyan sa Tondo, mga kaibigan. Lalo na yung ang pinakamadungis talaga ngayon sa Maynila, pangkalahatan naman hindi talaga pero lalo na yung Tondo na yan, Tondo, tapos parting Sampaloc, yan, balik-balik, yan. Hindi talaga kaaya-aya, tsaka Juan Luna, unti-unti nang nagbabalik, nagiging traffic na yung lugar na yan, Juan Luna. Ano talaga sila dyan? Na unti-unti nawawala talaga, lalo na yung pier na yan, mga kaibigan. Yung pier na yan, nagbabalikan na naman ang mga... Dati kasi, dyan sa pier mismo, nasa likuran ako ng jeep. May hinohold up dyan walang magawa yung mga tao. Ako man, gusto kong pumalag, pero siyempre, paano basagin yung windshield ng sasakyan? Paano gagawin ko? Nakatingin lang yung mga tao, walang gumagalaw Tatlo lang mga kabataan, tingin ko hindi pa nga aabot ng 20 anyos yung iba mga 16 lang yata. Mga bata pa talaga nanguhold up sila, araw na araw. Mga pulis din sa Tondo, ano pang nangyayari dyan? Ngayon si Mayor Isko na ang Mayor ng Maynila, mga kaibigan. Palagay ko muling babalik ang kagandahan ng Maynila, ang sigla ng Maynila. Kasi mga kaibigan, itinuturing ko si Mayor Isko na pinakamagaling na politiko mula nung ako'y naging teenager, nagkaisip sa politika, mga kaibigan. Anong edad ko na ngayon, 58. At tinuturing ko si Mayor Isko, mga kaibigan, na pinakamagaling na politiko sa buong buhay ko na nakilala ko. Bakit, mga kaibigan? Kasi ito lang yata ang politiko na sinasabi nila 100% ng kanyang pangako nagawa niya. Ayan. Sabi nga ni Tatay Digong, di ba? Mismong si Tatay Digong nagsabi na believe ko sa tao na yan. Pag nagsasalita siya, nakikinig ako, sabi ni Tatay Digong, +2 ako sa kanya. Kasi mga kaibigan, ito si Mayor Isko, wala siyang ng pagpatay. Ako wala akong alam ng kaso ng pagpatay sa kanya, pero pinatatakutan siya ng mga masasamang tao. Di ba? Yung divisorya na yan, mga kaibigan, yung recto na yan, halos hindi madaanan ng tao. Yung lapad ng 4 lanes yata yun yan, 4 lanes yan, pero pagdating sa may Dilpan, mga 2 lanes na lang. Pero sobrang sikip niyan. Isang lane na lang ang itinira dyan sa mga sasakyan, doon pa naglalakad ang mga tao. Kaya pagka dumaan ka dyan, noong araw, hindi ka talaga makakadaan dyan. Sasakyan, hindi. Yan. Pero nung maging mayor si Mayor Isko, mga kaibigan, nagbago ang Maynila. Pinakamagaling talaga Dumaan si Mayor Lim dyan sa Maynila. Walang nagawa dyan sa Divisoria na yan. Ang daming naging presidente dyan, MMD, chairman na gustong ayusin ang Maynila. Wala silang nagawa dyan Pero kay Mayor Isko, para bang napakadali sa kanya ang ginawa niya, Ito lang ang iso sa kanya. Mahilig daw siyang magbinta. Pinagbibinta niya ang kagaya ng Divisoria, kagaya ng Harrison Plaza. Mga kaibigan, kapag nakakarinig tayo ng mga pagbibinta na sinasabi nila, huwag tayong negative kaagad. Kasi mga kaibigan, ito, ang BGC, alam natin na kampo ng mga sundalo yan Fort Bonifacio yan kampo ng mga sundalo. Nakikita ko yan. Mga sundalo lang na nandyan, mga malilit na kalye na may mga barbed wire, nagdadagin dyan ang mga sundalo, mga akasya, mga talahiba, mga damuhan. Yun lang ang BGC, yung Fort Bonifacio Pero nagulat tayo. Ang BGC ay naging isang napakaunlad na lugar. Kung may malay kayo sa BGC, mga kaibigan, parang New York ito, sabi ng isang kausap ko na taga-Amerika. Gulat siya sa BGC, parang New York. Kasi mga kaibigan ng BGC, iba ang kariktan nun, iba ang ganda nun.
yung mga kalsada dyan na pamusok, 5th Avenue, 32nd Avenue, 8th Street. Marami. Ang gaganda ng mga building dyan, ang lalaki. Hindi kaya ng gobyerno yan na magtayo ng ganun. No? Kasi malulugi ang gobyerno kung magtatayo ng ganun, ang gagawin nila dyan. Kaya lang, tiwala ng mga taong bayan, sumulpot ang BGC. Kaya mga kaibigan, kung mayroon mang binibintang ari-arian ng gobyerno, kagaya ng Divisoria, huwag tayong negative ka agad. Kasi magiging, baka ito ang magiging ugat ng lalo pang pag-unlad ng Divisoria. Diba? Ang alam ko dyan, pagtatayuan niya ng napakataas na building, no? Alam naman natin ang Divisoria Mall, 2 palapag lang yan eh. Ngayon, kung pagtatayuan niya ng mataas na building, napakadaming negosyo at trabaho ang malilikha niya. Ganoon din naman yung Harrison Plaza. Alam ko yung Harrison Plaza niyan. Napadpad ako ng Maynila, mga kaibigan. Harrison Plaza ang unang-unang mall na napasukan ko noong late 80s. No? Napakaganda, no? Hanga-hanga ako sa mall na yan. Pero dumating ang panahon, wala nang nagmumul dyan. Ano gagawin mo? Lugi. Lugi. Eh di, syempre, hanapan mo ng paraan. Yung Harrison Plaza, mga kaibigan, kalapit lang yan ng Rizal Coliseum, ano? Rizal Memorial Coliseum. Malapit sa Manila. So, malapit sa hospital ng Manila. Ito, mga kaibigan, dumating si Mayor Isko. Ang laki na ipinagbago ng Manila. Napakagaling niya. Sabi ng iba, lahat naman ng galaw ni Mayor Isko, no? Lahat daw ng galaw ni Mayor Isko nakabidyo. Mga kaibigan, maganda yun eh. Para pamarisan ng ibang mga politiko na tulog-tulog. Kaya naman ninyo pinupuna sa ganyan nakabidyo. Pakitang tao. Kasi kontra kayo sa kanya. Meron kayong... Kasi ang problema dito sa mga tao, sa mga Pilipino, mga kaibigan, gusto naman natin umunlad ang ating bansa. Kung lahat ng Pilipino gustong umunlad ang ating bansa, ang problema lang, kung BBS ka, gusto mo mga Duterte lang ang magpapaunlad. Kung loyalista ka, gusto mo loyalista lang ang magpapaunlad. Mali yun. Paano kung mga kurap yung nandyan? Ano gagawin natin? Eh, kapag kami sumulpot na tao, ako, dilawan ako, mga kaibigan, ano? Alam ko yung political color ko eh. Pero, pag kami sumulpot na magaling na kagaya ni Mayor Isko, huwag natin sayangin. Para umunlad ang ating bansa, magaling itong taong ito. Kita naman natin, mga kaibigan, ang ginawa niyang condominium para pabahay sa mga may hirap. Ibang klase yan. Walang kaparis yan. Yung hospital ng Maynila, bagong hospital ng Maynila, may luma kasi, ano, magkatabi yun. Sobrang ganda nun, napakalaki nun, napakaganda, air condition. Pagpunta mo doon, kung naghihingalo ka, pag nakita mo yung hospital ng Maynila, baka sabihin mo, dito ako mabubuhay. Kaiba doon sa mga government hospital, mga kaibigan. Pagka pumunta ka doon sa mga hospital nila, baka sabihin mo, dito na ako mamamatay. Pero iba sa Maynila, napakaganda kasi. Yung eskwelahan nila, ang galing, ang ganda. No? 100%. Ngayon, bakit ba ninyo sinisira si Mayor Isko? Mabuti naman at napahiya kayo. Minahal ng taong bayan ng Maynila si Mayor Isko. Tapos ikaw, hindi ka naman taga Maynila, bibira-birahin mo lang. Ako, mga kaibigan, bilib talaga ako dyan kay Mayor Isko. No? Sabi nga ng dating Pangulo, bilib ako dyan. No? Ayan. Ngayon, mga kaibigan, suportahan natin. Makikita ulit natin ang karakter ni Mayor Isko. No? Hanggang dito na lang, mga kaibigan. Bye-bye.